Welcome back mga katiwala. Kayo po ay patuloy na nakikinig sa Radyo Veritas Legazpi 1008 po sa pihitan ng inyong mga radyo at kayo din po ay nakikinig at nanonood sa DCTV Channel 2. Umiikot-ikot ang aking swivel chair. Napansin ko lang, naka-side view pala. And of course, sa aming pong mga SOCMED sa Radyo Veritas Legazpi. Happy listening kay Mami July Basas from Masbate. Ganun din po kay Miss Desiree Año dyan po sa Guevara Subdivision, Legazpi City. Happy listening po sa inyong lahat at maraming salamat. Diyan ba sa atin, sa ano walang nanonood? Ay, may magpapabati ba? Anong walang nanonood? May nagpapabati. Ayan, sige. So, yun. And then, isa po sa pwede nating gawin mga kamami ay ang pag-eliminate ng mga stressors. Eliminate the stressors. Paano daw kung ang asawa mo ang stressor mo? May nag-tre. Paano kung ang asawa mo stressor mo? Ay, di, i-limit na lang ang interaction sa asawa mo. Business lang muna, no? Professionalism and civility. Wala munang personalism. Kasi nga, pag nagiging personal, nagkakaproblema, nag-aaway, no? So, i-limit ang interaction sa mga lovey-doves. So, wag naman i-remove. Kasi, like for example, kung ang mga anak mo or ang mother-in-law mo or kapatid mo ang stressor, no? Hindi mo naman yan sila maaalis basta-basta sa buhay mo. 'Di ba? Parang hindi naman makatotohanan itong pinag-uusapan natin. So, siguro, ang isa na pwede nating gawin is exactly to listen and pay attention to the reason bakit nagkakaroon ng stressor. At yun yung ating i-eliminate. No? Halimbawa, nagkakaroon ng issue kapag yung hindi nagkakaintindihan, no, sa pag-uusap. Parang magkaiba ang way of communicating, magkaiba ang dynamics sa pag-uusap. So, limit na lang siguro or limit it to business. No? Kung hindi ka kausapin, hindi mo naman siya kakausapin. Pero hindi naman sa hindi nagkikibuan. Hindi naman sa, kasi pangit naman na nililimit mo, pero ang mukha mo talaga, pinapakita mo sa kanya na ayaw mo sa kanya. Parang hindi naman tama yun. 'Di ba? At saka, lugi ka din sa ganun. Lugi ka din, lalo kung nag-walk out ka sa bahay ninyo na hindi kayo nagkakausap-usap. Yeah, pwede mong gawin yun and no one can really stop you from doing that. Pero, let's be honest, 'di ba affected ka din? 'Di ba pag uwi mo, pag alis mo sa bahay, mabigat yung pakiramdam mo. Pagpasok mo sa opisina, mabigat yung pakiramdam mo. Tapos pag mag-isa ka na lang, naiiyak-iyak ka kasi parang nagse-self-pity ka, 'di ba? So ikaw din naman ang apektado. 'Yun yung point. Tapos kasi mahal mo sila sa buhay. Kumbaga, they matter to you kasi mahal mo sila sa buhay. Kaya ang importante is maintindihan mo, bakit ba talaga nagkakaroon kayo ng issue ng kapatid mo, ng asawa mo? Ano ba talaga yung nagiging issue ninyo? Kasi baka yung pagsasalita, 'di ba? Baka yung timing ng pag-uusap, baka meron din siyang personal na pinagdadaanan kaya defensive siya. Yung mga ganun ba na pangyayari? Good PM Ani, thank for your greetings. Birthday ko with the attack of O1 last November 9. Tama, ima nung Sunday. Okay, so yun pala yun. Okay, and wait. Sabi ni Sister Eder, Monday, nag-celebrate siya ng birthday niya with the seminarian sa Masbate with the rector plus the community of Sister Jess and our community here in Mater at present nasa Santa Rita ko. Ay talaga po, for another simple sin. Wow, grabe ima ha, 75 na ikaw. Kaya pala, so nandyan ka para mag-celebrate, maski simple lang. Nako, walang simple lang sa inyo ima. Nai-imagine ko na yung pagkain sa inyo dyan sa Santa Rita. Okay, sa November 19, again, ingat, musta ang weather dyan ngayon? So far po ang weather dito okay naman, mainit. So, konnichiwa din, kumaring Jal Abordo, dyan sa Japan. Maliputo na pagkahapon po. Sana all talaga kumare. Pangarap ko pa yan kumare. Nasa bucket list ko yan kumare na maka-experience ng winter at saka yung sakura. Ano pag-pronounce? Sakura. Okay, sa Japan. Gusto ko yan, kumari, yung mga cherry blossoms natin dyan. Isa yan sa mga dreamy bucket list ko. Dreamy bucket list. Parang close to impossibility kasi perang kailangan kumari. Alam mo naman ang Pilipinas nating mahal. But anyway, so regards po sa lahat ng mga
mga kaibigan natin dyan, mga kapamilya natin dyan, regards po sa lahat ng mga mahal natin sa buhay dyan. Okay, so yun. So, eliminate stressors, no? And kasabay pa niyan, yung practicing mindfulness. Practicing mindfulness. Yun na po yung sinabi ko kanina na listen, no? Listen. Ah, mhm. Okay. So, practicing mindfulness, ibig sabihin, pagiging aware ng here and now. Here and now. Meron akong napulot sa isang seminar. Actually, pareho kami speaker nung time na yon, pero nauna siya. So, nag-attend ako. Nakinig ako doon kasi interesting yung kanyang topic. So, nag-attend ako and I was able to learn something there. Yung sinabi niya yung senses, yung five. So, what you see, you really say it. Like, ngayon, nakikita ko crucifix, nakikita ko clock, anong tawag natin diyan, analog clock. Nakikita ako TV na may mga bulaklak, na may green, may blue, may red, color red. It's like a combination of different colors. What is the color blue? Nakikita ko yung mukha ko sa telebisyon, nakasuot ako ng blue, sa telebisyon may background na langit, nakikita ko yung belfry ng cathedral, may microphone. Yun ang sinasabi nila. You really have to be as specific as you can be. Ano talaga yung nakikita mo? So yun. What you see, tapos what you smell, na-smell ko ang lamig. Kasi thin air yung pumapasok sa ilong, di ba? What you feel, ayan. Touch, what do you touch? Soft ba yan? O na kamay? Tapos, naririnig. Ayun. Nalalasahan ko, ang rotok ko, sa ngipon ko na makulog. Sa gums ko na makulog. Ayan. Kasi, may mga rough edges na ang ating ngipin, and then kaya nababangga yung dila, kaya nakakagat yung gums, kaya masakit kasi ang aking TMD ay nagpapasali, ibig sabihin stressed ako. Kasi yun ang aking barometer. Mayroon kasi po akong temporomandibular disorder. Ibig sabihin, hindi align ang aking temporomandibular joint. Ayan. Hindi align. Ito po yung temporomandibular joint. Doc Pao, mag-guest ka nga minsan sa atin tapag usapan natin ang TMJ and TMD. Ayan. Temporomandibular joint. Dapat aligned po siya. Kung nakakagat mo ang iyong dila, nakakagat mo ang iyong gums, malagian, yung gums mo sa side, nakakagat mo yan, malaki ang possibility po na disaligned ang joint natin. May problema. Okay, not in proper order. Alam niyo po ba na maraming mga sakit-sakit sa katawan ang mararamdaman mo? Masakit ang ulo, masakit ang likod, masakit ang braso, masakit ang balikat, kung ano-ano. No, yan man lang po pala yan. Alam ko po yung kasi diagnosed po ako. Talagang dumaan ako sa proseso. Kay Doc Rial. Okay, hanapin niyo po si Doktora Rial. Ang kanyang clinic ay nandyan sa may Sagmin. Ayan. So, siya po yung nag-ano sa akin yan. Pero, hindi ko pa po kaya magpalagay nung parang splinter or something kasi splint ba ang tawag o splinter? Hanapin ko nga, splinter ba ang tawag or splint? Kasi kailangan siya. Is it splint or splinter? Mahanap muna ako ha. Hindi ako sigurado. Okay. Ano ang splint? Ayun. Splint siya. Splint pala. Ano ang splinter? Okay. Splinter. Okay, ano ang splinter? Okay. So, splint. Ayan. So, dapat mailalagay po na splint dito sa,
na appliance dito sa mouth. Ilalagay dyan. Kaso wala pa tayong budget dyan. Kaya wala muna. Happy listening kay Ate Elsie, Bondok David, o Ate Els, nanonood din si Ima. Nag-birthday si Ima Eder Narciso nung November 9. And thank you so much. Nanonood din po sa atin ngayon si Girly Rosales, ang aking anak, Magnificat baby. Ayan, so happy listening girl. And thank you so much sa iyong love palagian. Okay? So, ayan. Teka lang. Okay, so wala naman. Wala namang mga dapat. May akala ko. Okay, so wala naman. Wala naman. Okay, so yun, mindfulness. Kailangan practicein. Alam nyo, pag sanay ka sa mga mindful exercise, conscious ka sa emotions mo at the same time. Alam mo kung nagagalit ka, alam mo kung natitrigger na yung inis mo, alam mo kung nalulungkot ka, so mariregulate mo na rin yung emotions mo. Ganun po yun. Kumbaga, kung nararamdaman mo na, teka lang, parang na-hurt ako doon na. O, parang ganun. So, mag-stop ka. Kasi magpo-pause ka muna. Kasi, teka lang, di ba pag kumakain ka ng isda, ito, sige, pag-usapan natin. Pag kumakain ka ng isda, tapos natinik ka, kahit konti lang yan, di ba nag-stop ka? Di ka naman tuloy-tuloy kumakain eh. At hindi ka tumitigil hanggat hindi maalis yung tinik na yan. Ganyan din po sa buhay. Pag nararamdaman po natin na overwhelmed na tayo, na bigat na tayo, pause lang po tayo, no? Pause. And how to do that? Bitawan mo kung ano man ang ginagawa mo, cellphone man yan, whatever. Wag lang kung driver ka, wag mo namang gawin yan. Kung driver ka o piloto ka, ay sabi nga yan, advice nga yan ni Madam Ani, bitawan ko doon kung anong ginagawa. Wag naman. Nagluluto ka dyan ng linukay, tapos binitawan mo yan. Matututong yan. Wag naman. Ang ibig po natin sabihin yan is, pause. No? But if you cannot really pause, just breathe. Deep and long. Oras mga katiwala, 1:45 ng hapon, magbabalik po ang Home Sweet Home.